Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Senator Ping Lacson issues a warning about getting sick. A remark that comes amid Senator Rodante Marcoleta's confinement at the PNP General Hospital after being placed under arrest. Marcoleta complained of chest pains and high blood pressure when he surrendered to the Sandigan Bayan on Monday shortly after the anti-graft court issued a warrant. So ito po yung statement ni Senator Lacson. Warning! Bawal magkasakit, bawal ang gamot. Mahal ang gamot pala. Baka magkawarant, baka magkasakit. So, wala naman siyang pinangalanan, in fairness. So, sino ba yung pinapatutsadahan niya? Kasi ang nabigyan lang ng warrant na ngayon is nasa hospital ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Wala namang iba. Yung mga nabigyan pa ng warrant, si ex-congressman Defensor at yung iba pang campaign contributors, hindi naman sila nagkasakit. Diretso naman sila sa kulungan. Kaya, wala namang iba na nabigyan ng warrant na nagkasakit. So, patutsada, kanino? Bahala na kayo kung sino ang pinapatutsadahan ni Senator Lacson. Okay. Yun natin ang reaction na bagong comment pa lang ito. 588 ang nag-react, 329 ang tumatawa, 170 ang galit. Basa tayo sa mga comments. Bisdak OFW, ang bunganga ni Ping Lacson ay parang bunganga na rin ni Auntie Claire. Dumangon Adante, coming from a fugitive, the audacity. Correct. Sino ngayon ang mas matapang? Lacson. Nung may warrant siya, nagtago. Hindi niya hinarap ang kanyang warrant. Marcoleta, hinarap niya. Sino ngayon ang may mas malakas na harapin ang katotohanan? Di ba? Sa akin mas okay sa akin si Senator Marcoleta kumpara kay Lacson. Kasi fugitive siya dati. Ano ba yan? Bong Salazar. Well, devils nowadays never hide because they're on. Back to you. You remember your time, nagtago ka. Ikaw naman ang sunod, tatago. Bumanat si Kuratong. Sa 2028, may magkakasakit din at naka-wheelchair pa. Boy Tago, sad, baya kaser. Tinawag siyang Boy Taga. Kuratong baliling, kaya tularan si Pinky, nagtago muna, the Sir Corbito case. Darating din ang termo, hindi pa ngayon. Pag siya naman, maraming happy sigurado. Sabi ng once a fugitive. So, tingnan nyo itong mga comments dito, negative sa kanya. Bawal magtago kapag si Sara ng presidente. Nagsalita ang minsan nagtago sa batas. Sabi nung nagtago, dapat kasi pag may warrant of arrest, nagtatago din kagaya ni Ping. Pwede bang magtago sana si Senator Marcoleta? Kaya lang, malayo siya kay Ping Lacson na nagtago. But anyway, ako, nagpapasalamat ako sa PNP General Hospital na inaasikaso nila ngayon si Senator Marcoleta doon. Problema lang, yung nag-brown out kagabi na I don't know, nawalan ng kuryente at I don't know ngayon kung naibalik na ba ang kuryente doon sa kwarto o ward kaya ni Senator Marcoleta. But anyway, nakakatuwa po yung mensahe ni Senator Marcoleta kanina. Binisita siya ni Katunying. Through kay Katunying, nagbigay ng video message si Senator Marcoleta. Sabi niya, huwag kayong mag-alala.
may Diyos na nagbabantay sa atin. I believe ang mensaheng iyon is para sa kapatiran nila sa iglesia, but tinatanggap ko na rin na mensahe para sa ating lahat. Kahit hindi tayo member ng Iglesia ni Cristo, basta minamahal natin ang Panginoon at minamahal natin, sinusuportahan natin ang advokasya ni Senator Marcoleta, mensahe sa atin lahat. So, ipagdasal po natin si Senator Marcoleta na mapagtagumpayan niya itong pagsubok. Sabi nga niya, tayong lahat ay dumaraan ng pagsubok. Kaya ako, nagtitiwala ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Correct. Ang kabutihan o ang katarungan, sabi niya, basta, ang katarungan ay mananaig o ang hustisya ay mananaig kahit medyo matagal. So, he is a man who is optimistic of his future kahit makukulong na siya. Dahil malaki ang paniniwala niya sa Diyos. At yun, nakaka-encourage po, nakakatabang puso na mayroon tayong isang leader na handang magsakripisyo. At handa niyang harapin itong hamon, pagsubok sa kanyang buhay. Although masakit. Dahil ang hirap makulong. Ulitin ko. Excuse me ha. Nasubukan kong makulong. Noong kabataan ko, 2 beses. Petty crimes. Minor de edad na mga krimen. Hindi man matagal yung pagkapreso ko. Kailang nasubukan kong natulog sa loob ng kulungan. Mabaho, lamok, surot, everything. I hope na makayanan ni Senator Marcoleta ang pagsubok na ito dahil may edad na siya katulad ni Tatay Digong. Mas mabuti kay Tatay Digong dahil ang kulungan niya doon sa The Hague is standard. Sa atin kasi dito, mahirap. Sige lang, pabayaan lang natin si Senator Lacson na nagpapatutsada. Bawal magkares, baka magkasakit. Ang gaba, dili magsaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, yan lang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Ha? Tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami. Karon salamat kayo sa Ginoo o sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang.
hinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.